pinasasagot na ang mga nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng The Hague para sa arbitrary detention, usurpation of judicial function, at iba pang mga kaso. Yung arbitrary detention po yan, ang elemento niyan ay parang kidnapping, kaya lang taong gobyerno ang gumawa. Ibig sabihin, merong pinagkaitan ng kanyang kalayaan. At pangalawa, ang gumawa ng ganyang pagkakait ay taong gobyerno. At pangatlo, walang legal na basihan. Kaya po walang legal na basihan yan. Sinabi na nga ni Justice Ascuna, no, na sabihin na natin legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC, yung proseso kung paano dapat isinerve yung warrant of arrest na yan ay labag mismo sa Tratado ng Roma na bumuo ng ICC. Kaya naging illegal yung pag-aaresto. Kaya nga, arbitrary detention siya. Tapos meron talagang usurpation of authorities kasi nakasaad na malinaw pa sa sikat ng araw yung Article 59 ng ICC na nagsasabi na bago i-extradite ang isang tao papunta sa ICC bilang requesting party, kinakailangan idaan muna sa lokal na hukuman. Bakit? Dalawang bagay po yan. Unang-una, para doon sa nasasakdal nang maprotektahan ang kanyang karapatan. Pangalawa, at mas importante, para masiguro na hindi malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kinukuha yung pagkatao ng akusado. Bakit po malalabag yan? Kasi katungkulan ng lokal na hukuman na siguraduhin na lahat ng proseso ay tama, na ang talagang bansa na mayroong soberenya ang siyang nagdesisyon na isurrender ang isang national niya sa isang dayuhan na hukuman. Now, importante po yan kasi nakasaad sa ating saligang batas na talagang ang soberenya natin ay exclusive, no? Lahat po ng bansa sa daigdig, seloso ang soberenya. Ayaw nila na naghihimasok ang ibang bansa. At yung pagiging exclusive ng soberenya, yan po ay dahil nga ang mga bansa ay malaya, no? Hindi sila tumatanggap ng dikta galing sa mga dayuhan. At dahil nga po hindi nasunod yung proseso, hindi dumaan sa lokal na hukuman, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong kasi nakasaad po sa ating saligang batas, no? No person shall be denied of liberty without due process of law. Mantakin nyo, inaresto siya, dineport siya, hindi man lang siya pinakinggan, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na madinig para sabihin wala ng jurisdiksyon ang hukuman ng ICC. Totoo na nakapaghain na po ang mga abogado ni Tatay Digong ng isang challenge sa jurisdiction ng ICC. At sa akin naman, ang tingin ko, 100% yan po ay mapapagbiyan, no? Dahil malinaw na malinaw nga po, mali talaga yung ginawang proseso. Pero ang punto, 50 araw bago na isampay ang jurisdictional challenge na yan. Ano tawag mo dun sa 50 araw na nakakulong siya? Di ba parusa yan? Di ba nagkaroon ng deprivation of liberty without due process of law? Di ba nung siya ay hinarang sa Villamor Air Base at pinagbawal na umalis doon sa Villamor Air Base at umuwi, yan ay deprivation of liberty. So talagang dalabag yung due process right ng ating presidente kasi hindi siya binigyan ng pagkakataon na questionin yung basihan ng pagkakaaresto sa kanya. Nakakalungkot nga eh. Maski yung warrant of arrest ng ICC, hindi man lang sa kanya impormasyon ng dahilan para bakit siya naaresto, no? So, yan po ang dahilan kung bakit naging illegal ang pag-arrest niya at dahil nga po taong gobyerno gumawa niyan, kidnapping yan, kaya lang ang tawag ay yun nga pong arbitrary detention, no? Pero kapareho din po yan ng parusa. Panghabang buhay din po yan na parusa. Kaya tignan natin kung sino mas mananatili sa kulungan. Si Harry Roque na inimbentohan ng non-bailable o yung mga taong gobyerno ni Bangag na magkakaroon din ng mga non-bailable. Tama. Diba? Tama. Ang lawful detention charge. Patong-patong pa po yung kaso nila eh. So talaga susumatutal mo pa yung parusa sa iba't iba nilang mga kasalanan. No? So mas sila po talaga ang mabubulok. Sa kasaysayan natin, ang napatunayan ng mga Pilipino, hindi po gago ang mga Pilipino. Hindi po tanga. Pasensyoso, hanggat maaari, mananahimik, hanggang maaari, gusto nila kalmado, pero napupuno din po ang salop. At talaga ang Pilipino, pag napuno ang salop, nako, magtago na kayo dahil talagang hindi kayo patatawarin. Dahil nung minsan na ang Marcos ay sinuka, pagkakamali, hindi naparusahan. Umulit tuloy, mas malala pa. Yes. And yun po, sigurado ko, hindi na kayo makakatakas sa katarungan at kayo'y pananagutin at talagang lahat ng tao magse-celebrate kapag kayo'y pinanagot. Yes. Tama ba ako, mali? Yes. Duterte. Duterte. Duterte.
Duterte! Now, ang proseso po dyan sa ombudsman, ibig sabihin pinasagot na sila. Ano ibig sabihin niyan? Naku, hindi na po sila mabibigyan ng ombudsman clearance kasi nag-preliminary investigation na ngayon ng ombudsman. So kung meron man sa isa sa kanila, at ang balita ko si Justice Secretary Remulla ay nananaginip na maging ombudsman, hindi na po siya po pwede maging ombudsman. Kasi meron ng preliminary investigation laban sa kanya. Ang patunay na meron ng preliminary investigation laban sa kanya ay yung order nga na sagutin. Eh ako, meron daw nagreklamo sa akin, ang tagal na, taon nang binila, hindi naman ako pinasasagot. Ibig sabihin, desisyon ng ombudsman, walang merito yung kasong yon. Pero dito, dahil pinasagot ka agad, ibig sabihin, sa tingin ng ombudsman, meron talagang merito yan. So ano mangyayari? Pagkasagot, dalawa po ang gagawin ng ombudsman. Kasi ang ombudsman, siya ay fiscal at the same time, disciplining authority. Ano ibig sabihin nun? Bilang isang piskal, may kapangyarihan siya magsampa ng mga impormasyon na sa Sandigan Bayan laban sa mga taong gobyerno. Kasi lalong-lalo na yung cabinet secretaries, talagang sila ay nasa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Now, bilang disciplining authority, po pwede siya magpataw ng mga suspension. So sigurado po ang susunod na hakbang kapag nakasagot na sila at kahit anong sagot naman nila nakita natin sa telebisyon at sa video kung anong ginawa nila. Talagang linabag nila ang karapatang pantao ni Tatay Digong at linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Tama. Sigurado po yan. Kahit ano pang sabihin nila, sila ay masususpend. Bagamat matagal yung proseso sa pagkakakulong, although sa tingin ko, pagkatapos ng preliminary investigation, sapat kaagad ng kaso at sana nga maging non-bailable ang kanilang mga kaso na makatikim din sila ng ginawa nila sa akin na non-bailable. Yes. Sana nga, ang ombudsman naman, maglagay din ng whole departure order dahil baka mamaya pag nawala na itong mga administration na ito, magsitakbo na rin yung mga yan. Sigurado po yan. Tatago. Ako po naniniwala po ako sa katalunuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya araw na lang ang bibilangin natin. History na itong bangag na administrasyon nito. Yes. Lalong-lalo na dahil dadayain naman nila itong eleksyon nito. Nako po, makikita nyo po ang hagupit ng kasaysayan, ang hagupit ng sambayan ng Pilipino kung pati eleksyon dadayain nyo. Goodbye Marcos na kayo. Kaya, ewan ko, kaso talaga namang dadayain nila, lalong-lalo na yung sa Davao. Importante sa kanila, mapanalo nila yung putong lupang kalaban ni Tatay Digong. Putong lupa po talaga yon. Nako, walang pakita yung taong yon. Ang ama noon, walang ginawa ko, hindi tumakbo ng hubad-hubad sa mga hotel rooms. Kaya ang tawag sa ama niya, burlesking. Kaya taga Davao, huwag kayong boboto sa mga dugong burlesking. Tama. Unless gusto nyo rin maging burlesking, mamaya gigiling-giling kami dito sa Bangag, Ngiwi at Butod moves na inimbento dito sa Dahig. Walang iba ni Alvin and Tourism. I promote his moves. Kaya po, lahat ng moves ko, sinusunod ko lang po sa kanya. At saka talaga po, grabe ang practice namin dyan. Step by step, yung mga giling-giling na ganyan. Hindi ko lang alam kung saan niya ilalagay yung giling-giling. Doon ba yun sa butod-butod? Oo. O baka meron ka pang bagong aasahan pa, no? Okay. Asahan po natin yung mga bagong moves ni Alvin and Tourism. Pero bidan, simula pa lang po ito dahil lang sabi ko nga ang ombudsman simula pa lang yan, parang piskal, no? Siya magpe-preliminary investigation, ang pananagutan pa ay dadaan pa yan sa Sandigan Bayan. Ang problema po, ang Sandigan Bayan, pinakambagal po yan sa lahat ng hukuman natin. So bagamat mabagal yan, inaasahan natin na eventually magkakaroon tayo ng katarungan. Dahil kapag hindi po naparusahan yung gumawa ng pangingindap kay Tatay Digong, kung nagawa nila yan sa dating presidente, gagawin nila yan sa mga ordinaryong mga mamamayan. Siyempre, ang hindi natin mapatawad sa kanila, yung paglabag sa ating soberenya. No? Dahil talagang binaliwala nila yung pagiging malayang bansa ng Pilipinas. No? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik. Pero bago tapos, kinakailangan ang mga dance moves. Everyone. Dance moves tayo, everyone. Group picture. Lahat tayo, group picture. Don't be shy. Tara kayo, group picture tayo. Everyone. Group picture, guys. Ngayon po ay day 52 of Tatay Digong. Hindi po nauubos. 55. Day 55 of Tatay Digong, hindi po nauubos ang mga nagpapakita ng suporta at ngayon po, it's time for the moves. 1 and 2 and 3. Bangag.
Ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Anong sigaw ng bayan? Do him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik mula po sa dahig. Bring Tatay home! We love you, Philippines! You're the only country we have. You're the only country we love. God bless the Philippines. Bye-bye! Thank you, thank you. Another